Magandang gabi po sa bawat isa. Tunay nga na purihin pong Panginoon at nais ko lang din i-acknowledge yung ating mga bagong kasama sa gabing ito. At tunay nga na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at welcome na welcome sa ating pag-aaral, no? From business talk to relationship talk. Yung sa business talk kanina, giving value, no, doon sa ating kinikita, kung paano natin to binibigyan ng value. Bago ako magsimula sa relationship talk, gusto ko lang i-share yung isang, naalala ko kasi bigla yung isang babae. This is during the early 1900s. Lumapit siya kay Henry Ford kasi gusto niya magtayo ng isang school at meron siyang building na gustong bilhin. So lumapit siya kay Henry Ford, sabi niya na kung pwede na manghihingi siya ng donation. Ang ginawa sa kanya ni Henry Ford, parang nag-toss lang ng isang dime. Alam niyo kung magkano isang dime? It's a 10% of a dollar. So 10 cents lang yon. Imbis na ma-insulto yung babaeng ito, kinuha niya yung 10 cents na yon, ibinili niya ng seeds, peanut seeds. So meron siyang munting lupain, nagtanim siya doon, kasama ng ibang estudyante na tinuturuan niya sa kanyang tahanan. And then sa madaling salita, umani sila and then bumili uli siya ng seeds, nagtanim uli, umani uli. After 4 harvest, meron na siyang pera, nabili niya na yung building na pagtatayuan niya ng school. And then lumapit uli siya kay Henry Ford. Sabi niya kay Henry Ford, ito na yung isang dime na ibinigay mo sa akin. Nakabili na kami ng building para sa school. So na-inspired si Henry Ford, binigyan siya ng $1 million. $1 million. Siya si Martha Berry, no, ng Georgia sa US, Rome. Malapit siya sa Chattanooga. At ngayon, yung Berry School na yon ay kilala siya bilang Berry College, na kung saan ay yun nga nag-accommodate sila ng mga less fortunate children. At hanggang ngayon, sikat na sikat pa rin yung Berry College na yan doon sa US. No? Imbis na may insulto siya sa ginawa ni Henry Ford, biro yung isang bilyonaryo nung panahon na yon, no? May-ari ng isang car industry empire. No? Nagpuproduce siya ng mga car racers, no? Tapos bibigyan mo lang ng dime yung isang babae. Pero hindi siya na-insulto. Na-share ko lang kasi sabi nga ni Boss K, you create value, no? And then money follows. Kapag binibigyan natin ng halaga, no? It's true na yung pagpapala, yung money, no? Yung investment, susunod yan sa'yo. Darating yung malaking investment sa'yo. So, na-share ko lang po yun kasi parang nakaka-inspire yung ganung istorya at related din sa pinag-usapan natin kanina sa business talk. So, I hope, no, na mas marami tayong nakukuha ng mga learnings pagdating sa mga ganong pangyayari, no? So, pwede niyo i-search yan, no, si Martha Berry, na humingi siya ng donations kay Henry Ford na later on nagbigay ng $1 million. So, balik tayo. Punta na po tayo dun sa ating series, no? March series is about identity before union. So, sa mga mag-aasawa pa lang, napakahalaga na ma-establish yung identity. Sa mga may asawa na, ma-recheck din kung paano kayo nagsama, na ano na ba yung inyong identity bago kayo nagsama. No? So, yan po yung ating series ngayong March. Identity before union. May mag-asawa nagtatalo, nag-aaway sila. Hanggang sa punto na
Dumating sila na nagsisisihan na silang dalawa. Ikaw kasi, ikaw kasi. Tapos sabi ng lalaki, ikaw kasi, gusto mo ikaw lang lagi masusunod. So, parang natouch yung ego ng babae. Pero dahil mahal niya yung lalaki, sabi niya, sige, mula ngayon, ikaw na masusunod. Sabi niya doon sa lalaki. Sabi ng lalaki, hindi, ayoko. Ha? Ikaw na nga masusunod, ayoko. Bakit ayaw mo? Kasi pag ginawa ko yan, yung gusto mo pa rin yung nasunod. So, ang hirap ispelengin, no? Ang hirap ipaliwanag. So, sabi diyan, ang pamagat natin ay, marriage does not complete you, purpose does. So, harinawa, masunod ako ngayong gabi. Parang biglang nakaka-blanco eh, no? Kasi natawa na sunod. Sabi siya sa ating tema, wholeness precedes oneness, no? Alam ko marami nakaka-relate sa ganun eh. Para sarili nila lang natin. Sabi diyan, sabi ng kultura, you complete me. Pero sabi ng scripture, God completes you. Ay, sorry, ang bilis ah. Bakit ganun? Pati yung pati yung presentation ko, comedy. Ayun. Thank you, sir. Ginigising lang po tayo. Sabi diyan, marriage was never designed to fix emptiness. Marriage was designed to multiply purpose. If you enter marriage incomplete, you will demand from your spouse what only God can supply. Wholeness precedes oneness. Purpose before partnership, discover na sasabihin natin sa Panginoon, Lord, why you created me? Kaya nga, napaka-importante na sa mag-asawa, makita nyo rin yung inyong identity kung sino kayo. Meron tayong myth na tinatawag na the better half. Minsan papakilala nyo yung asawa nyo, this is my better half. Unang-una, hindi naman kayo hinati. Hindi naman kayo manananggal. No? Kaya meron tayong tinatawag na the better half myth. No? Hindi po yung totoo. Pareho kayong buo na nagsama. That's why wholeness precedes oneness. Pareho kayong buo na individual na pinagsama ng Panginoon. Merong isang event organizer, ang ginagawa niyang event is dating, no? Nagde-date. Sabi niya ngayon sa isang counselor, ano maipapayo mo sa mga single na naghahanap ng partner? Sabi ng counselor, nung create ng Diyos si Adam, nag-create din siya ng Eve. So kung hindi mo makita yung iyong Eve, baka ikaw yung snake. Aray ko, no? Sana magising po tayo. Magising po tayo, no? Pasahin po natin yung ating relationship talk para naman no, at least nasusunod po tayo. So dapat ma-discover natin, ma-establish natin yung ating identity as a person. As a man, as a woman, dapat makita natin yon. And then your purpose. Nung nilikha ng Diyos si Adam, meron siyang purpose. Nung nilikha ng Diyos si Eve, meron ding purpose ang Diyos para sa kanya. Ano doon? A suitable helper. Hindi siya yung magbibigay ng command, hindi siya yung magdo-dominate, kundi a suitable helper. Ganon din naman kay Adam, no? A responsible person. Binigyan na siya ng trabaho pa bago pinakilala sa kanya si Eve.
Sabi dito sa Colossians 2:10, ating foundation na scripture, in Christ you have been brought to fullness. Fullness is found in Christ, not in relationship. No, relationship sa ating kapwa-tao. Yung fullness natin, yung identity natin, ay kay Kristo matatagpuan. Sabi nga kanina ni Boss Kay, ang layunin ni Kristo, kung bakit siya pumunta rito sa lupa, ay hindi lamang para tayo iligtas at dalhin tayo sa langit. No, otherwise, pagkatapos natin tumanggap kay Kristo, tatamaan tayong kidlat, patay tayo, then yung ating kaluluwa at espiritu pupunta na sa langit. No? Hindi po ganon. Nung niligtas tayo ni Kristo, ibinabalik, nire-restore yung ating original, no, na design. Yung ating identity. Yung original nating pagkagadisenyo, yung image ng Diyos, ibinabalik sa atin. That's why, bilang mga mananampalataya o may relasyon kay Kristo, ibinabalik sa iyo ng Diyos yung iyo talagang image, yung nilikha, yung ibinigay sa iyo ng Diyos na image. That's why you can create. No? Pwede kang makapagbigay ng idea, pwede kang makapag-solve ng problem. Minsan, ang tingin kasi natin minsan sa success, inaano natin yan na parang you can earn 6 to 7 digit monthly, no? Na meron kang mga gantong mga bagay, sports car, or magandang bahay. Pero ang success, sa biblical success, is how you able na maggamit yung wealth mo na makapag-impact ka rin sa buhay ng iba. And that is success, biblical success. Na nagagamit mo yung sarili mo, yung kakayanan mo, para magbigay ka ng impact sa ibang tao. Matulungan mo rin sila na lumaya sa tinatawag na slave mindset at mamuhay sila sa tinatawag na freedom mindset na kung saan nakaugnay kay Kristo. And you are fullness, and your fullness is found in Christ, not in relationship. Kaya nga meron tayong binubuwag natin yung tinatawag na better half meet, sabi doon. Kaya walang better half. Pareho po kayong better na buo. The better version of you. Sa Genesis, 2:18, sabi doon, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Ang Diyos, ang ganda ng pagkakalikha sa mga kababaihan. Kung minsan tinatawag niyo yung sarili niyo, iniisip niyo na you are a weaker sex. No. Sa Hebrew word, itong suitable helper na to is eser. Ginagamit ito sa Psalms to describe kung papaano tayo tinutulungan ng Diyos. How God becomes our eser, our helper. Imagine ninyo, yung inyong role bilang babae. Hindi lang kayo parang sabi nga ng isang congressman, imagination. No, hindi lang kayo imagination, babae. Kundi you are a suitable helper for every male. Para sa lalaki, para sa inyong husband. Kaya nga, kung minsan, no, mapapansin ninyo na yung mga babae, kayo mas matitibay yung inyong loob. No, mas matapang kayo. Meron niya akong kilalang lalaki, pag nakakita ng dugo, nahihimatay. Oo, nahihimatay. Ibig sabihin, yung babae, may extra special na ginawa ang Diyos para sa inyo. Kaya sabi niya, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. And that is your purpose. And that is your identity as a woman.
Tingnan natin, no? Sabi diyan, si Adam, meron na siyang purpose before partnership. He had identity, he had assignment, he had responsibility. Eve was not his completion. She was his complement. Complement ni Adam, si Eve. No? Makikita niyo yung sequence, no, kung bakit inihuling nilikha ng Diyos si Eve. Para bigyan muna ng pansin ni Adam yung kanyang sarili, ma-realize niya muna. Yung kanyang pagkakalikha, yung kanyang identity. Kasi kung pagkatapos likhain and then nilikha kagad si Eva, hindi makikilala ni Adam yung sarili niya. Hindi niya asikasuhin yung kanyang responsibility. No? Dumaan kayo sa tinatawag na teenager life. At kapag na-inlove kayo, nung na-inlove kayo, wala nang iba kayong nakikita. Wala na kayong ibang naiisip. Sabi nga ng kanta, tigyawat sa ilong. Tigyawat sa pisngi pala, sorry. Tigyawat sa pisngi, lalong dumarami. Diba? Kasi nai-inlove kayo. Imagine ninyo kung si Adam, nandun na agad si Eve, pababayaan niya na yung trabaho niya. Pero dahil established na si Adam, nung dumating si Eva, kaya nagulo yung ahas. Tinukso niya si Eva para sirain yung kanilang relasyon. Nung si Adam pa lang, nahimik naman yung ahas, di ba? Pag hindi buo yung inyong identity, masisira po ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Hindi magiging maayos. Point number 1. Completion is a dangerous expectation. No? This is my better half. Ikaw yung aking mundo. Ikaw yung bubuo sa akin. Ikaw ang pangarap ko. No? Sabi ng mga kabataan, yak, corny, papa. No? It is a dangerous expectation. Bakit? Kasi nagkakaroon ito ng pressure. Nag-lead ito sa disappointment. Sabi ng isang Amerikano, in-interview niya isang bata, toddler, who is the most good-looking? Is your dad or your mom? Sabi niya, actually, they are both good-looking, except in the morning. I can tell that my mom, if she is my mom or not. Kasi syempre siguro natatanggal na yung mga makeup, kaya hindi na makilala ng bata. Nagkakaroon ito ng disappointment kasi meron tayong mga expectations sa ating partner. Minsan ina-expect natin yung partner natin, tutulungan tayo, magkakaroon na tayo ng katuwang sa lahat, no? Hindi na tayo bibigyan ng problema, pero mas lalaki pa pala. So when you expect marriage to complete you, you become emotionally dependent. You become insecure. You become demanding. No human being can carry the weight of your identity. Only God can. Ang Diyos lang yung makakapag dala ng iyong identity at Diyos lang din yung makakapag-complete sa'yo, makakapagbigay sa'yo kung sino ka talaga at kung ano yung pagkakalikha mo. Yung purpose mo, sa Diyos mo lang yan makikita, hindi sa partner mo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Violent reaction? Andiyan naman po si Attorney Chris. Yung ating settlement muna, di ba, Attorney? Bago yung complaint. So, only God can. Relationship example.
Kung papasok ka sa relasyon na kulang ka sa sarili, I mean, hindi mo kilala yung sarili mo, hahanapin mo sa asawa mo yung validation. Aasa ka sa kanya para maging masaya. Magagalit ka kapag hindi ka napupunan. Pag hindi nasasatisfy yung needs mo, nagagalit ka. Sasabihin mo, hindi mo ako napapasaya. Pero ang totoo, hindi siya ang may obligasyon na buuin ka. Totoo po yun. Hindi obligasyon ng ating spouse, hindi rin namin obligasyon na buuin kayo, hindi rin obligasyon ng ating spouse na buuin tayo. We have to know first our identity before getting into union. Ngayon, kung may mga mag-asawa na, maganda din na ma-review natin. Ma-review natin yung ating role. Ma-review natin yung ating identity. Point number 2, purpose gives you stability. Yung strong purpose, tinutulungan nito yung individual na makita yung challenge as temporary. Fostering confidence, a positive outlook, it helps you maintain focus when you're facing adversity, preventing anxiety and panic from taking control. So yung purpose, nagbibigay sa iyo ng stability yan. No? Kapag medyo naguguluhan ka na sa buhay, kung halimbawang may sangang daan at hindi mo alam kung kakanan ka o liliko, yung purpose mo yung magga-guide sa iyo. So kung alam mo yung purpose mo, alam mo yung pupuntahan mo, alam mo yung direction mo. Sabi nga ni Boss K doon sa Waze or sa Google Map, kapag hindi mo siya sinod, ang gagawin niya lang, magre-redirect lang siya. Ang kagandahan lang kay Google Map o kay Waze, hindi kanya padadaanin sa one way. Oh, yung salungat ka dun sa one way, subok ko na po yan. No? Sa Makati, maraming one way, di ba? Minsan, mag-ano ka, gusto mong mag-shortcut, ayaw ni Google Map nun o ayaw ni Waze nun, idadirect ka niya talaga. Kasi minsan gusto mong pumasok one way pala. So, hindi kayo i-direct doon ni Google Map or ni Waze. The same with your purpose. Iga-guide ka nito. Hindi ka niya papasukin din sa one way. Maaring magko-confuse ka, pero iga-guide ka niya kung saan. Kung saan daan. At pagka medyo naliligaw ka, i-redirect ka niya para mapuntahan mo uli yung purpose mo. A person without purpose will cling to people. Sasakay lang siya. Kapag wala siyang pangarap, no? Sasakay lang siya sa'yo. Ang hirap nun. Especially kung yung lalaki walang pangarap, no? Tapos yung babae mataas ang pangarap. Sasakay lang si lalaki doon sa pangarap ng babae. Kaya lang, si babae marami ng accomplishment, si lalaki wala. So ang hirap, no? But a person without purpose will cling to people. Vice versa, kapag wala rin pangarap, no? Sa amin bilang lalaki, pinakamasarap na encouragement na makukuha namin is encouragement from wife. Pinakamagandang komentary na makukuha namin bilang lalaki is commentary from wife. Kasi mas masakit ang dating kapag iba na yung nagko-comment sa atin, yung nagko-correct. A person with purpose can stand alone. Purpose stabilizes identity. Pinatitibay nito yung identity mo ng purpose. So without personal goals or direction, individuals often turn to people to avoid feelings of emptiness. Kaya nga nagkakaroon ng, yung better half myth na yan. Kasi minsan akala nila mabubuo lang sila.
Yung emptiness nila, makukuha nila doon sa kanilang kapwa kapag nagkaroon ng relasyon, no? Kaya marami sa ngayon, sinasabi, malungkot yung love life. Tingnan mo muna. No? Dahil ang Panginoon, nung gumawa siya ng tao, nung gumawa siya ng Adan, gumawa din siya ng Eva. Para makumpleto. Kaya nga pagka ganito, may mga couple, mapapansin natin, hindi stabilize yung kanilang identity. Minsan mag-asawa na sila pero hindi sila makapagbukod, hindi sila makapagsarili. Nag-i-stay pa rin sila. Halimbawa doon sa family nila, nag-i-stay pa rin sila doon. Kasi nagiging dependent sila doon sa kanilang relatives. Kasi yung purpose nila, maging yung identity nila, hindi buo. When you know who you are and why you exist, you love without desperation. You serve without fear. You give without insecurity. No? Ang sarap nung ganon. Kasi kilala mo kung sino ka. No? Walang reservation yung pagmamahal mo. At naglilingkod ka sa partner mo, sa asawa mo, sa spouse mo, wala kang pagkatakot, wala kang insecurity. Sabi sa Jeremiah, ito yung pinakasikat na verse, no, na laging ginagamit natin mga Christians. For I know the plans I have for you. God a plan for you before you had a partner. Meron na siyang plano para sa'yo. Sabi sa ating relationship example, kung malinaw ang calling mo, hindi ka madaling magselos. Hindi ka madaling matakot. Hindi ka madaling mawalan ng direksyon. No? Kasi, yung trust nyo sa isa't isa matibay. Kasi kilala nyo ang isa't isa. Dahil alam mo kung sino ka, kahit wala pa siyang approval. So, hindi ka madaling magselos. Okay? So, point number 3. Okay po ba yun? Yung ating point number 2. Point number 3. Loneliness is not a marriage problem. It is an identity problem. Kapag hindi maayos yung inyong identity, yung inyong misplaced expectation, nagkakaroon ka ng tinatawag na unrealistic expectation. Kumbaga parang ang taas ng ine-expect mo sa iyong spouse na resulta. Na para bagang ipinapasa mo sa kanya yung bigat ng responsibility. Diba? Imbis na nagtutulungan kayo sa dalahin sa isa't isa, imbis na makatulong ka, nagiging pabigat ka pa sa kanya. Kasi meron kang tinatawag na misplaced expectation. You can be married and still feel empty. So, meron bang dito ngayon ganon? Mag-asawa and yet meron pa ring emptiness na nararamdaman? No. Thank you po dahil uma-attend kayo ng relationship talk. Mas naiintindihan natin yung relasyon sa isa't isa. No? Napakaganda po ng ating ibinibigay. Business talk and then relationship talk. Kung paano kayo nagbi-business at kung paano nyo pinatitibay yung inyong business, pinalalago, ganun din pinatitibay nyo rin ang inyong relasyon sa isa't isa. Diba? Nakakalungkot man, may mga realidad na may matatagumpay na negosyante, pero sira yung kanyang relasyon. Diba? Vice versa, may matatagumpay na relasyon, pero sira naman sa pagbi-business. Pero mas maganda na yun siguro. Mas may improve pa. No? Kasi pagka nasira yung relasyon, parang nagkakalamat yung pagkatao mo. Diba? Parang hindi humihilom yung peklat. Sabi dyan, you can be married and still empty. Feel empty. Marriage that does not cure identity confusion, it exposes it.
If you do not know who you are, marriage will magnify the confusion. So minamagnify. Walang problema sa pag-aasawa. Kapag nag-asawa ka, imamagnify nito yung personality mo. Imamagnify nito yung identity mo. Imamagnify nito kung sino ka. No? Kaya may mga mag-asawa, no, parang nagugulat sila. Pag nagsasama na nung sila'y mag-boyfriend, girlfriend pa lang, maganda yung kanilang pagsasama, yung kanilang isipan nag-a-align, pero nung mag-asawa ni sila, doon na sila nagsimula magtalo. Sa akin bilang pastor, nung nagpapastor ako sa dating church, mas maraming lumalapit sa akin na mga nangihingi ng advice, yung mga bagong kasal. Mga ilang buwan pa lang silang nakakasal. Manghihingi sila ng payo. Na-expect ko dapat mga 10 years na sila, na humuhupa na, so yung kanilang honeymoon stage. Pero yung mga bago, hindi na nila maintindihan ng isa't isa. Nag-aaway na sila kasi nadidiscover na nila, namamagnify ng marriage yung kanilang character, yung kanilang attitude. Scripture, sabi dyan, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Sabi ni Haring David. Ang bawat isa sa atin, nilikha ng Diyos na may paggalang, na may pag-iingat. Hindi ka lang naman niya basta-basta nilikha, no? Ang paglikha ng Diyos, walang tinatawag na meron kang slightly defect, no? Hindi ito tulad ng kwento ng matatanda na dahil maitim, nasunog sa oven, maputi, hilaw ang pagkakaluto, kayo manggi, sakto lang pagkaluto. Hindi po ganon. Wala pong slightly defect. Kundi nilikha tayo ng Diyos na may pag-iingat at may paggalang. Your worth was established before your wedding day. So kapag kilala na natin yung sarili natin, yung worth natin, established na siya bago pa tayo magkaroon ng spouse. Bago pa tayo ikasal. Sa ating relationship example, sabi dyan, may mga taong may asawa na, pero pakiramdam nila, mag-isa pa rin sila. Hindi dahil kulang ang partner, kundi dahil hindi nila kilala ang sarili nila. Hindi talaga nila alam kung anong gusto nila. Ang solusyon ay hindi bagong relasyon. Ang solusyon ay isang malinaw na identity o pagkakakilanlan. So far, kilala nyo naman na kung sino kayo. Alam nyo naman na kung anong gusto nyo. No? Mga 10 years pataas na mag-asawa na. 10 years pataas. Yun. Siguro naman, no? Palakpakan po natin. 10 years, no? 40 years na lang, magsa-celebrate na kayo ng inyong golden anniversary. Happy anniversary. Pero napakaganda, di ba? 10 years pataas, no? Kami, magte-34 na po kaming mag-asawa. So, ilang taon na lang po, magsa-celebrate na kami ng aming 50 years. Purihin po ang Panginoon. So, ang solusyon, hindi bagong relasyon, ha? Kasi yung iba kasi pagka hindi nasasatisfy, di ba? Parang sabihin nila, bagong putahe. Wala po tayong ganun na itinuturo dito sa CLCC. Ang tinuturo natin ay paano pagtitibayin ang relasyon ng isa't isa. At kung papaano nyo pa rin may enjoy ang relasyon ninyo sa isa't isa. Okay po ba yon? Kung paano pinalalago nyo inyong business, pinalalago nyo rin ang inyong relasyon sa isa't isa. Sa biyaya ng ating Panginoon. Point number 4. Yan, malapit na tayo. Marriage is multiplication, not completion. Lilinawin ko lang, yung sa multiplication. Hindi ito pagdadagdag ng asawa. Hindi po ganon. Kasi basta, kala ko ba, pastor, hindi mo ini-encourage. Tapos, point number 4 mo, multiplication.
Hindi po, lilinawin ko lang. Hindi ito pagdadagdag. Ibig sabihin ng multiplication dito, yung dalawang tao na buo, they multiply. You multiply your impact. No? Two people incomplete, people will multiply insecurity. Marriage is not about finding someone to fix you. It's about joining someone who is also walking in purpose. No? Bigyan lang natin ng diin, no? Kasi may mga tao na dahil established na yung kanilang personality, parang hindi na nila kailangan ng kapareha. No? Hindi po ganon. Ibig sabihin, kilala mo na kung sino ka, alam mo yung purpose mo, alam mo yung mandato mo. Na-discover mo na at yun yung gagawin mo sa buhay pag-aasawa. It's about joining someone who is also walking in purpose. Pareho kayong may purpose. Marriage is a catalyst. No? Marriage is meant to make you better, holier, not just happier. Yung pag-aasawa daw is to make you a better person. Dahil kilala mo na yung sarili mo, yung identity mo, minamagnify niya pa yung identity mo. Ginagawa ka pa niyang mas mabuti. It is a partnership to achieve higher goals, not a remedy for insecurity or loneliness. The right partner supports your calling and helps fulfill God's plan for your life. No, yung tamang partner, yung tamang spouse, sinusuportahan ka niya para ma-fulfill mo yung calling mo. Matulungan mo, magtulungan kayo sa isa't isa para magawa ninyo yung magandang plano ng Diyos para sa buhay ninyo. Ano nga sabi dun uli? Balikan natin. Plan to make you, to prosper you, no? Not to harm you, but to prosper you. Pagpalain kayo, maging matagumpay kayo sa inyong pag-aasawa. Sabi sa Ecclesiastes, yung dalawang tao daw, two are better than one because they have a good return for their labor. Yung dalawang tao nagtutulungan. At pag binasa pa natin itong Ecclesiastes na to, kapag nalaglag yung isa, may isang tutulong, may isang dadampot. Kailan kailangan ng babae ang pagmamahal? Kailan kailangan ng babae ang pagmamahal? No? Pag hindi ka mahal-mahal. Kapag yung point na down yung kayo, di ba? Nagbuntis. Di ba ang ganda? Hindi pa uso yung ultrasound. Alam na ng mga magulang natin kung ano yung magiging anak natin. Namamaga ilong mo, lalaki ang anak mo. Ang itim-itim ng lieg mo, lalaki ang anak mo. No? Pero pag makinis ka, wow, maputi ka ngayon, babae yung anak mo. Kailangan ng babae ang pagmamahal? When you are down. Kapag yung itsura nyo parang hindi nyo matanggap. Ang taba ko na. Hindi na magkasya yung damit ko. Pero pag tinitingnan mo, luwag-luwag pa. Nadagdagan na ako ng timbang. 47 na ako. Dapat 46 lang ako eh. No? So, may mga pakiramdam na ganon. And that's the time na kailangan nyo ng pagmamahal. At kailan din kailangan ng lalaki yung inyong respeto? Sabi sa Biblia, igalang nyo. Kailan kailangan ng mga lalaki yung respeto? The same situation.
Huwag niyong sisisihin kapag mali yung decision. You support. I-analyze mo sa kanya. Yes, ligtas. So, ganun lang po. No? Sabi dyan, two are better than one because they have a good return for their labor. Kapag bumagsak ang isa, may tutulong na magtayo. Sorry. Tanda natin, return for their labor, not return for their loneliness. No? Ibalik. So, relationship example, kapag parehong may direction, mas malakas ang partnership. Mas malinaw ang desisyon, mas maayos ang pamumuno. Parang nauuna ako dun sa aking slide. No? So, ayun po, no, kapag parehong may direction. Pero kapag parehong naghahanap ng completion, parehong insecure, gusto mo laging tingnan yung kanyang cellphone, yung kanyang mga messages, no? Parehong dependent, parehong madaling masaktan. So, sana pareho tayo may direction. Pareho kayo may direction. Point number 5, last point. Makakauwi po kayo ng maaga. Huwag kayong mag-alala. You must be whole before you become one. Yung healthy partnership daw are not for fixing brokenness, but for complementing already whole individuals. When you marry for purpose, the relationship becomes meaningful, adventure rather than a routine intended to fill a void. No? So, nagiging adventure, no? Yung inyong pagsasama. Laging may excitement, no? Kahit may mga challenges, pero nandun naman yung kasiyahan, yung accomplishment. Sabi dyan, oneness is powerful, but it is dangerous without wholeness. Kaya yung sinasabi ko kanina, kapag kayong isa, gusto lang natin lawin yung pagiging, yung kilala mo na yung identity mo, yung buo ka na, dangerous yun, kasi parang ayaw mo na namang pumasok sa buhay mag-asawa, gusto mo na lang mag-isa ka, at sasabihin mo na lang na tinatanggap mo na yung pagiging blessed singleness. No? Sa fourth week, tatalakayin po natin yan, yung blessed singleness. No? So, oneness is powerful, but it is dangerous without wholeness. Unity amplifies what is already there. If you are bitter, sabi dyan, it will amplify. Lalo kang magiging bitter. Kaya siguro yung ampalaya hindi isinama doon sa bahay kubo, no? Kasi bitter siya. No? Kantahin niyo yung bahay kubo, wala yung ampalaya. Insecure, it will amplify. Yung insecurity mo lalong lalaki yan. Yung kawalan mo ng direction, i-amplify yan. But if you are whole, sabi dyan, it multiplies strength. It multiplies peace. It multiplies clarity. Sabi sa Biblia, but seek first His kingdom and His righteousness. Ibig sabihin, kingdom, ito yung ating identity. No? Pinapaliwanag ni Boss Kay kanina, yung pagiging mamayan, citizens of the kingdom. Yung realm ng Diyos. The kingdom is in our midst. Tayo mamayan nun. Seek first His kingdom in His righteousness. And all these things will be added unto you. Hindi sunod na seek your need first. Isik mo muna yung partner mo. Seek mo muna yung pangailangan mo. But sabi niya, seek His
Seek first His kingdom. Seek identity and purpose first. Union follows. Pag nakita mo na ang identity mo, ibibigay na ng Diyos yung kapareha mo. Ngayon may kapareha ka na, balikan niyo po uli yung simula. Bakit ibinigay sa iyo ng Diyos yung kapareha mo? Baka yung iba sa inyo nag-iisip na, ito ba talaga yung kapareha ko? Lord, ba't ito naman yung binigay mo sa akin? O, baka may nag-iisip sa inyong ganon, no? Balikan niyo po yung uli, yung simula. Kung paano kayo nagkainlaban, kung paano kayo nagkakilalan. And then kung paano kayo bumuo ng inyong pangarap. Balikan niyo po yun, napakaganda. And then, everything you need will follow. Key truth, sabi dyan, marriage is not the answer to your emptiness. No? So sa mga single dyan, nawala na yung mga estudyante na nasa likod, yung mga single. No? Marriage is not the answer to your emptiness. Purpose is. Wholeness precedes oneness. So discover your purpose first before getting married, sabi dyan. So, let's declare this para sa ating closing declaration. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I declare that my identity is rooted in Christ, not in relationship status. I am complete in Him. I am called with purpose. I am whole before I become one. Marriage will not define me. Purpose will direct me. In Jesus' name, Amen. Salamat po at pagpalain po ang bawat